Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng mangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ngayon, ano tong Three of Swords? Walang dating itong heartache ay nanggaling dito sa Nine of Pentacles. So probably may in-expect ang iba sa inyo when it comes to money, effort, career. Pero sad to say, isama na rin natin yung health. Pero sad to say nga, nandito tong Three of Swords na may kinalaman sa sadness. Pero hindi naman to third party situation, walang ganon. Ang nag-cause ng sadness ay all about health, money, career, o effort na hindi na reciprocate. Financial issues, posible rin. Loss of money, loss of independence, or may ini-invest yung iba sa inyo. Kumbaga, nandun lahat ng atensyon, focus, effort. Pero di nagbunga. Tulad nito, dapat nagbunga siya eh. Kaya lang na-partneran nun, eh di hindi nagbunga. Nagbunga yung mga halaman. Compared sa Seven of Pentacles, kasi yung itsura ng lalaki dun sa Seven of Pentacles, di ba parang dismayado sa binunga ng effort niya. Dito kasi mukhang masaya naman siya sa binunga ng effort niya, kasi hinahawakan niya pa. Unlike dun sa Seven of Pentacles na nakakangalumbaba siya. Tinitingnan niya yung binunga ng effort niya, binunga ng halaman niya. Ito, okay sana eh. Kaya lang nga na-partneran siya noon. So, beware sa topic ng financial issues, financial, career, o health issues. Kasi may partner nga na Three of Swords. So, baka magkasakit. Pwede rin, oh. Anyways, dito tayo sa Emperor. Kaya itong Emperor. Ito maganda. Dito natatama sa relasyon. So, yung connection, relasyon ay stable naman at nandito yung Emperor. So, ibig sabihin, wala ni isa dyan sa dalawang yan na para bang naligaw ng landas or nawawala ng direksyon or gana. Kasi may common goal sila dito. Meron silang sinusunod na rules and regulations. May common path silang tinatahak, unlike yung naghiwalay sila ng landas. Hindi ganoon. So, in short, stable relationship or connection. Kasi, sabihin natin may nililigawan ng iba sa inyo. At hindi naman in a relationship. Sabihin natin single lang. Pero meron silang nagugustuhan. Or pwedeng nililigawan na.
So case basis, para bang sabihin natin, hindi sila mag-aaway or tuloy-tuloy pa rin ang connection nila. Walang someone sa dalawa na biglang magiging cold or di magre-reply. So pag ganyan, tuloy-tuloy ang connection or friendship. So case basis, kung ano meron sa iba sa inyo, relationship ba o single. Ito ang problema natin, justice. O baliktad siya. Bakit kaya ito bumaliktad? Ano to? Well, ang dating sa akin, may sisimula ng iba sa inyo. Mayroon silang gagawin all of a sudden. Kaya lang dahil dun sa impulsive decision nila or action, maaring mag-lead ito sa failure or kapahamakan. O wrong decision ba? Ganun dating. Ayun, iba ring case. Posible dito yung arguments, disagreements. Nawalan kasi ng harmony dito Ito naman, kasi communication to, good communication. Ito bad. Kasi baliktad. Bad communication. So again, misunderstanding, arguments, disagreements, quarreling, jealousy. Oh my God. Jealousy, enviousness, papasok din yan dyan. Or sabihin natin, may nangyari, 'di ba? Ngayon, nung mag-isa na lang yung bida natin, syempre yung bida natin ay Aries. Nung mag-isa na lang siya, bigla siyang nagmuni-muni na para bang doon niya lang na-realize na disrespect pala siya. Nung nasa bahay na siya, nung napag-isa na lang siya, doon niya na-realize na yung sarcasm ay sabihin natin, patama pala sa kanya. Patawa-tawa lang yung nagsabi ng sarcasm. Yung pala may laman. So, yung joke pala niya ay may laman. Ganun ang dating. May magjo-joke sa iba sa inyo. Tapos, nung mag-isa na lang siya or di na niya kasama yung tao, doon niya ma-realize na yung palang joke ay hindi joke, kundi patama. May laman yung joke or sarcasm, at yung laman ay patama nga sa iba sa inyo na dinaan sa joke. May case na gano'n Anyways, punta na tayo dito sa susunod. Eto, ano pa masasabi nito? Fertility. Ito maganda-ganda. Pero sana maganda rin itong susunod. Kasi kino-combine lang naman natin. Fertility, confidence. So, ang dating sa period na to, asahan natin na may makikreate ang iba sa inyo na magiging successful. Kaya, magkakaroon ng confidence dito dahil nga naging successful yung creation. So, ganun dating sa akin sa fertility. May kinereate na something, or baka sabihin natin finally nabuntis na yung iba sa inyo kasi mahirap magbuntis.
Lalo na kung may edad na. Or depende, kung may health issues yung iba sa inyo. Whether lalaki o babae. Na para bang, this time, mabubuntis na yung iba sa inyo. Or magkakababy na. Ngayon, yun yung magbe-bring ng confidence sa sarili nyo. Na mapapatunayan nila na kaya nilang magka-baby. Kasi, minsan nagiging insecurity yung ganyang topic, di ba? Lalo't matagal na yung pagsasama, wala pa rin baby. So, ganon. So, asahan natin tong possibility ng fertility or pregnancy. Para sa iba sa inyo, lalo nga kung may health issues or matagal na nagsasama, wala pa rin baby. Ayan. So, pwedeng tumama sa inyo to o sa kakilala nyo na ganito ang sitwasyon. Nababalitaan nyo na lang na yun nga, kaka-baby na, finally. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.